So ngayon mga kababayan, dito nyo talaga makikita kung gaano kasinungaling. Ito pong si Aplaska mga kababayan, ito pong Sergeant at Arms, dyan po sa Senado. So ngayon, pakinggan muna natin itong interview mga kababayan, nito pong nitong si Katunying. Ano po, dito po sa 2x2 na kung saan mga kababayan, may itinanong po sila dito po kay Aplaska kung bakit po nagpaputok mga kababayan ng armas etong si Aplaska. So ngayon pakinggan nyo kung ano yung kwento dito nito pong si Aplaska. Anyway, shoutout po kay Natana. Eto, i-play na po natin. Walang tatamaan. Pero ba't kinailangan yung magpaputok? Walang tatamaan. Pero ba't kinailangan yung magpaputok? Yan. Ito po, Jerry, kasi kasama ito sa aming rules of engagement, na pag hindi naman kami hindi kami magpapatama agad dahil lalong-lalo na nagpakilala na sila ng NBI, alam na namin. Yun naman eh. 'Di ba kung tutusin mga kababayan, talagang kung tutusin hindi na dapat po niya pinaputukan, hindi na po dapat siya nag-warning shot kasi nga nagpakilala na. Ang maliwanag pa ulit-ulit yung sinasabi na nagpakilala na daw mga kababayan yung mga taga-NBI. Ngayon, ituloy pa natin. Government forces. Kaya lang po, kung nalalagay naman sa sa alanganin o endangered yung buhay ng aming mga personnel, mag-warning shot po kami to tell them na dapat they will also stand down. Ngayon mga kababayan, nalagay po ba sa panganib yung mga personnel nito pong Senado? Di ba kung tutusin mga kababayan, wala nang ginagawa ang mga taga-NBI. Hindi nga sila tumutungtong mga kababayan sa loob ng Senado. Tanging naandudun lamang po sila sa field ng JSIS kasi nga pinoprotektahan nila yung premises ng JSIS. So ngayon, wala sila dun sa loob ng Senado at hindi sila nagtatangka na pumasok ng Senado mga kababayan. Ngayon, ituloy pa natin. May attempt ho ba sa part ng NBI na talagang nakita ninyo kaya kayo nag-warning shot na sumugod o pumasok? Kasi nakita po namin na may mga mahahabang baril sila. Oo. At ang kasi dapat ibababa nila yung kanilang mga baril. Yun po ang challenge namin. Pero parang doon sa aming observation sa nakita po namin parang may threat po yung kanilang pagkahawak ng baril kaya po kami nagpaputok ng warning. Mahirap yan mga kababayan. 'Di ba? Nagbase lang sila sa observation po nila na parang, sabi niya, parang may threat daw mga kababayan yung paghawak ng armas nito daw po mga taga-NBI. So nagbase siya doon po sa kanilang speculation kahit wala naman palang nangyayari na ganun. Di po ba? So ngayon, dahil po sa pinagbasihang yan ni Mau Aplaska mga kababayan, nagpaputok siya at nahaharap siya ngayon sa matinding kontrobersiya kasi nga kung tutusin, hindi naman dapat mga kababayan mandato ng Sergeant at Arms na basta-basta magpaputok ng armas. Ano po ngayon, ituloy pa natin. So yan maliwanag, nagbase lamang po sila sa kanilang speculation kung bakit nila pinaputukan yung mga taga-NBI. So ngayon mga kababayan, alam niyo yung pinakamatindi po dito? Ito po, napakainit na pinag-uusapan ngayon, yung patungkol po sa CCTV footage mga kababayan doon sa nangyaring insidente, lalo na yung pinakamahalagang parte na kung saan nagkaroon ng putukan dyan po sa Senado. So ngayon, sabi po dito sa Pilipinas Today, wala umanong CCTV footage. Ang aktual na pagkilos ng mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms or etong USAA mga kababayan dyan sa Senado at etong Philippine Marines nang magpaputok sa Senado nitong Mayo 13. Ayon kay Senate Sergeant at Arms, Retired General Mau Aplaska, sinabi ito ni Aplaska sa panayam sa kanya ng DZRH kahapon Mayo 15. Bago ma-interview si Aplaska, kumalat sa social media ang video ni Senator Jinggoy Estrada na nagsabing itago ninyo yung CCTV. Habang nakatutok ang video kina Aplaska at Senator Loren Legarda na noon ay nag-uusap kung makukuhanan or kung nakuhanan ng CCTV footage ang mga pangyayari kung saan nagpaputok ito pong si Aplaska. Sabi pa dito mga kababayan, dinipensahan naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang kaalyadong si Estrada at ipinaliwanag ang ibig sabihin
or pinakakahulugan nito sa sinabi nitong itago, mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo po, ano ba yung sinabi ni Senator Jinggoy Estrada? Itago nyo yung CCTV. Ngayon, ang sinasabi ni Alan Peter Cayetano, nung sinabi po ni Senator Jinggoy na itago, ang ibig sabihin po niyan, make sure walang makakakuha kundi yung pulis. Ang sabi naman ni Aplaska, mga kababayan, wala po kami mahanap sa CCTV doon sa area ng posisyon po ng mga USAA at saka po ng Marines. Sinasabi dito na wala daw po CCTV footage doon sa pinangyarihan, mga kababayan, ng pagpapaputok nito pong si Aplaska. So ngayon, alam niyo po ba yung pinakamatindi pa dito? Alam niyo yung pinakamatindi pa dito, mga kababayan? Eto kapo-post lamang po na balita na kung saan sabi po dito sa News 5, 22 minutes ago, ipinost itong update na ito, the CCTV system in the Senate premises was fully operational during the incident, mga kababayan. Sabi daw dito, pinabulaanan ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska ang mga peking impormasyon na wala umanong CCTV footage sa second floor ng Senado nang mangyari ang putukan sa Senado nitong Miyerkules, May 13. So ngayon, pagkatapos pong kumalat yung mga usapin na yan na wala daw pong CCTV footage, mga kababayan, ngayon sinasabi, pinabubulaanan ni Aplaska na wala daw pong katotohanan yung mga kumakalat na balita na yun, na wala daw po CCTV footage doon daw po sa second floor ng Senado. Pero may lumabas na balita, mga kababayan, kanina ulit, na kung saan, sabi po ulit dito sa News 5, 25 minutes ago, ipinost po ito. Basahin po natin yung nilalaman. Ayaw daw pong tanggapin ng Senado. Hindi umano tinanggap ng Senado ang sabina ng ombudsman para daw po makakuha ng CCTV footage at iba pang records matapos ang insidente ng putukan, mga kababayan, noong Mayo 13. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, sa panayam kay Remulla sa radyo, sinabi niyang consider serve na raw ito para sa kanya kahit hindi ito tinanggap ng Senado, mga kababayan. Kahit nagtatrabaho ka sa Senado, nobody is above the law. Dahil kapag ka pinayagan natin na ganyan-ganyan na lamang, baliwalain nila ang NBI at pulis, hindi pwede yan, dagdag ni Remulla. So ngayon, parang ang dating dito, mga kababayan, tumatanggi yung Senado na maki-operate sa hinihiling ng ombudsman na ibigay sa kanila o bigyan sila ng kopya nung mga kuha ng CCTV footage. So ngayon, ang tanong natin, bilang isang mamamayang Pilipino, kung talagang nasa tama etong si Aplaska, mga kababayan, at kung talagang walang itinatago ang Senado at hindi talaga drama yan, bakit ayaw ninyong bigyan ng kopya ng CCTV footage ang ombudsman para maimbestigahan yung mga nangyaring insidente na yan? Ano yan, natatakot kayo? Dahil baka mabukay na mamamayang Pilipino na drama lang yan. Kami bilang isang mamamayang Pilipino, nagtatanong lang kami. Ano po ba yan? Drama po ba talaga yan? Diba kasi, mga kababayan, isipin nyo po mabuti kung sila ayaw nila, mga kababayang, ibigay yung CCTV footage, isa lang ibig sabihin yan, natatakot sila na baka mabisto yung kalokohang ginawa nila o yung drama na ginawa nila. So ngayon, kung ayaw nilang ipamudmod, ika nga dun sa mga otoridad or dun sa mga nag-iimbestiga yung mga kuha ng CCTV footage, isa lang ibig sabihin yan, mga kababayan, sila talaga ang gumawa ng mga drama na yan para talaga makatakas etong si Senator Bato. Talagang pinagplanuhan nila yan. Ang masaklap nga lang, mga kababayan, ang NBI, muntik na malagay sa panganibang kanilang buhay. Bakit? Pinaputokan sila Nag-warning shot etong si Aplaska sa kanila. At kahit sino talaga, mga kababayan, kapag gano'n ang ginawa, talagang gaganti ng putok yan. Kasi nga, sila mga otoridad, sila papuputukan nung isang tauhan ng Senado. Kasi hindi naman po talaga otoridad etong si Aplaska kasi retired na po siya. Diba, kung tutusin, private citizen siya, mga kababayan, na nagtatrabaho dito sa Senado. Ang problema, ayaw nilang ibigay yung CCTV para makita kung sino ba talaga ang totoong mali at hindi. Kasi dyan natin malalaman, mga kababayan. Kasi yung ibang mga reporter, yung ibang mga taga-media, inilabas na po nila yung mga kuha nila, mga kababayan, yung mga raw video nila na kung saan talagang kita doon na si Aplaska talaga ang unang nagpaputok. So ngayon, kung nasa tama ang Senado dyan, mga kababayan, dapat una pa lang lalabas na po nila
ano po yung mga kuha na yan ng CCTV footage. Alam nyo, konti na lang maniniwala na ako doon sa sinasabi ng mga ng mga taga civil society na kung saan mahirap po talagang pagkatiwalaan etong mga Cayetano, mga kababayan. Bakit natin nasabi? Hindi po sa atin galing yan. Dito po yan galing, mga kababayan, sa mga civil society. Eto, pakinggan po natin yung sinasabi dito. Given my political training and experience, ang mga Cayetano mahirap pagkatiwalaan. Oh, Nakababahala yung nangyari nitong mga nakarang araw. Nagkaroon tayo ng mga bagong artista sa Senado, no? Na kesyo, sinabi niya, was under attack. That can be extended to include would or will be under attack. They can do anything to delay, to impede, o to totally stop the proceedings. We don't know what will happen. Kaya nga dapat nakahanda ang buong civil society at any point in time, kung kailangan magmobilize sa tayong lahat, magbabas muli, gaya ng EDSA, Nako! EDSA Press, gawin natin kasi hindi mapagkakatiwalaan ng mga Cayetano at ang mga supporter nila na gumawa. Eto na ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Kita nyo ha, ngayon, ipinapahiwatig na yung EDSA. Kasi pag hindi po talaga napababa sa pwesto itong si Cayetano, ang nakikita ko dito, mga kababayan, kung hindi ito bababa bilang Senate President, kung hindi magkakaroon ng panibagong Senate ko, mga kababayan, baka pag napuno ang taong bayan, mag-rally sila. Diba, baka mausisaan natin magkaroon ng EDSA 3 at ang pinapatalsik, mga kababayan, yung Senate President. Kasi talagang hindi natuwa ang mamamayang Pilipino dun sa drama na ginawa nila sa Senado. Kasi kita nyo naman, kaya naman sinasabi ng taong bayan na drama yan kasi nakita ninyo kung ano yung naging resulta. Itinakas ni Robin Padilla si Senator Bato. Diba, nakatakas, nakaiska po. Etong si Senator Bato de la Rosa. Ngayon, ang pinakamasakla pa dito, ayaw pa nilang ibigay sa ombudsman yung kopya ng CCTV footage. Bakit? Dahil mabibisto ba na drama lang talaga yung nangyari dyan sa Senado? Sa bagay, mismong mga taga-civil society na nga ang nagsabi na mahirap po pagkatiwalaan ang mga Cayetano. Anyway, tuloy pa natin. Ng tama. Yan ang tiyak ako. Si Cayetano po, okay lang na on record ito. Kaklasiko yan sa UP. Kilala ko yan. Nakalaban ko sa politika sa UP yan. Nagtrabaho ko minsan sa Taguig. Nakita kong paano lang pinapatagpo ang Taguig. At masasabi ko ng tahasan, hindi ko mapagkatiwalaan ng mga Cayetano. At tandaan natin, kahit ano pwedeng gawin ng mga tao na yan. Sabi natin kanina ba, politics is perception, politics is addition. Dagdagan ko yan. Politics is the art of the possible. Anything can happen. We did not see what happened in the last few days. And we can see what will happen. And given their state of mind, their frame of mind, and their history, anything can happen. So we should be all prepared. Prof, why so harsh? Sabi ng mga bata. Baka masyado kang harsh sa Cayetano. Nung nakaraang speech niya, ang tawag niya kay Senador, dating Senador Enrile, ay Tito. Pero kinorek ng mga anak. Nakita ko yung video ni dating First Gentleman Mike Arroyo. May sinasabi rin. Tungkol kay Alan Peter Cayetano. I mean, bakit ka masyado? Saka mga kababayan, ito na nga lang yung isang patunay na talaga mahirap pagkatiwalaan ng mga Cayetano. Kita nyo po ba yung ginawa nila sa kapatid nila na si Lino Cayetano? Yun lang yung pinakaayos, pinaka-okay sa mga Cayetano na talaga makikita nyong mabait, mga kababayan. Yung si Lino Cayetano, pero kita nyo yung ginawa ni na Senator Alan Peter Cayetano dun sa nakababata nilang kapatid. Diba, grabe yun. Kadugunan nila, mga kababayan, pero mas pinili nilang suportahan yung kalaban ni Lino Cayetano para lang talunin yung kapatid nila. Ganon po katindi, mga kababayan, yung si Alan Peter Cayetano at saka yung isang kapatid po niya. Kaya hindi rin natin masisisi yung mga civil society kung bakit nanggagalaiti sila at nagagalit sila kay Senator Alan Peter Cayetano na to the point, mga kababayan, na kapag hindi bumaba bilang Senate President yan, maglalabasan yung mga tao sa EDSA at patatalsikin etong si Alan Peter Cayetano. Kaya nga kung ako sa mga taga-Senate, sa mga Senado, sa mga senador ng Senado, much better magpalit kayo ng leadership. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, kita nyo naman yung mga panawagan ng mga kababayang Pilipino po natin. Galit na ang taong bayan sa Senado. At siguro naman nararamdaman nyo na talagang bagsak ang rating ng Senado ngayon. Bagsak sa survey ang Senado at pinagtatawanan ng taong bayan. Kasi nga, hindi pa nakakaupo si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Kukudita pa lang nila,
nagkaroon na agad ng sunod-sunod na kaguluhan. 'Di ba? At nakakahiya yung mga nangyari. Anyway, tuloy pa natin. Masyadong harsh naman sa mga Cayetano. Well, gaya ng sinabi ko sa inyo, meron kong personal na karasan sa kanila, no? Sa pakipagtrabaho, pakipag-deal sa kanila. Hindi ko pwede sabihin lahat, napakahaba nun. Pero ito na lang, one point. Kanina nabanggit ng kasama natin dito, sinabi ni Cayetano, ang fourth feed ay agad-agad. Actually, in social media, umiikot ngayon, merong video na umiikot, kinukontra niya sarili niya. At in one video, sinabi niya, hindi ito agad-agad. Sa second video, sinabi niya, ang ibig sabihin nito, agad-agad. So, Cayetano versus Cayetano. So, Tama. doon pa lang Kasi 'di ba kung matatandaan nyo nung pinag-uusapan nila yung impeachment ni Sara, mga kababayan, doon po sa Senado nung si Chis Escudero pa yung Senate President, sinasabi ni Alan Peter Cayetano na yung fourth read ay hindi daw po agad-agad, mga kababayan. Ngayong siya naging Senate President, sinasabi niya agad-agad daw yung meaning ng fourth read ngayon, mga kababayan, na siya ay Senate President na. So ibig sabihin ang nangyari, kinontra ni Cayetano yung sarili po niya. Nakita mo na mahirap magkatiwalaan ang salita ng taong ito. Kaya ako harsh sa kanya. Dahil ang pinaka-pet peeve ko bilang guro, ay ang pagsisinungaling. Sa buong buhay ko bilang guro, 30 years na ako nagtuturo sa 6,000 plus or minus sa estudyante ko. 4 pa lang ang binagsak ko at 2 doon dahil sa plagiarism. Pagsisinungaling yan. Di ba? Kita niyo yung sinasabi ng civil society. Mahirap daw pagkatiwalaan ang mga Cayetano. Yan yung sabi nila, mga kababayan. Tapos yung pinakamatindi pa dito, kung titingnan nyo, talagang mahirap pagkatiwalaan ng mga Cayetano kasi mismong si Ombudsman Boying Rimulya nga naka-experience. 'Di ba? Pilit nilang isinasabi na, mga kababayan, yung mga kuha ng CCTV doon sa nangyaring insidente diyan po sa Senado, pero ayaw daw ibigay. 'Di ba? Ayaw tanggapin. Sa madalit salita, ng Senado yung pagsabina nila doon sa mga CCTV footage. Tapos ang pinakamatindi pa dito, ayaw nilang i-apply kay Aplaska yung suspended na ibinigay ng Ombudsman. So ngayon, eto, pakinggan niyo po yung sinabi dito ni Ombudsman Boying Rimulya. Dito sa ating Meron mga na nga, ganyan andyan na si Ombudsman. Kaya nga ito nga tanong natin kay Ombudsman eh. Kahapon, napanood ko yung press conference mo, Ombudsman, na sinasabi mo, nagpasapina ka na dito sa nangyari dito sa Senado. Nakaka-problema, ano problema? Yung aming process server ayaw na naman tanggapin sa Senate. Ha? Pero may notice na eh. Sinabi nga ni Alan Cayetano, dapat i-charge din si Matibag. Ibig sabihin, alam na nila na meron talaga silang suspension na. Oo. 'Di ba? Yung server nila, mga kababayan, ayaw tanggapin ng Senado. Pero alam ni na Alan Peter Cayetano, mga kababayan, na dapat kapag sinuspend na, sinabi na nga ng Ombudsman kahapon sa kanilang press briefing na sinususpindi na itong si Aplaska ng 6 na buwan. So ibig sabihin, mga kababayan, dapat i-apply na din nila yon. Pero ang problema dito, mukhang ayaw po ata nilang sundin yung sinasabi at pakiusap ng Ombudsman. Pero ayaw nila tanggapin. Hindi ko sila naintindihan. Yun naman, Kasi sa akin, considered served na yan kahit hindi nila tinanggap. Ibig Kasi sabihin, may notice na sila. ibig sabihin yung sinampina mo, yun sa press conference mo, isasampina mo lahat ng records. Makita mo lang yung facts. Ayaw tanggapin. Ayaw tanggapin ng Senado. Diba? Paano nangyari yan? parang atak Bakit? Yun nga problema no? Parang atak Hindi, look at the attitude. Sergeant at times yan. Alam niyo ba kung ano ang Sergeant at times? Yan. Security guard na Senate yun Tama. Meron lang siya binigyan na opisina na title na ganyan. Pero in the end, kung ano talaga ang trabaho niyan is to secure the Senate and to make sure that the rules are followed. Yun lang yun. Di ba? Ganun lang ba, sir? Okay, yun lang yan. Pero yung isa sa pinaka-highlight dito, mga kababayan, sa umpisa ng sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya, ayaw tanggapin ng Senado na isabina yung mga CCTV footage, mga kababayan, para makita yung katotohanan. Ngayon ang tanong natin dito, ba't ayaw magbigay o ayaw tanggapin ng Senado yung pagsasabina ng Ombudsman na kinakailangang ibigay nila lahat ng footage, mga kababayan, nung araw na nangyari yung insidente kung saan nagkaroon ng putukan? Bakit tayo nila ibigay? Ano'y tinatago nila? Natatakot ba sila, mga kababayan, na baka may malaman o may madiskubre doon kapag inimbestigahan na ng Ombudsman yan? Alam nyo, baka maniwala ang taong bayan doon sa kumakalat na video ni Senator Jinggoy. Kahit pa sabihin na nagsalita na dyan, etong si Senator Jinggoy Estrada, pag hindi nyo
ibinigay sa ombudsman yung kopya ng mga CCTV footage, baka maniwala ang taong bayan na dinudoktor pa yan bago alpasan. At baka maniwala ang taong bayan na itinago nyo na at ayaw nyong ipakita sa mamamayang Pilipino kasi nga may nangyaring hocus-pocus. Di po ba? Tsaka ang pinakamatindi dito mga kababayan, hindi nyo ba natatandaan? Di ba nung unang araw na umattend itong si Bato de la Rosa dyan po sa Senado, ang bilis na inilabas yung footage ng pagtakbo ni Senator Bato de la Rosa doon po sa loob ng Senate premises. Pero hindi nila ipinakita yung yung sinasabing pagharang ng mga taga-NBI dito po kay Senator Bato. Kasi nga, pag pinakita nila yun ng buo mga kababayan, mas lalong pagtatawanan etong si Senator Bato dahil dalawang babae na NBI agent yung magsaserve ng arrest warrant dapat sa kanya na hinawi niya mga kababayan tapos tumakbo siya ng mabilis. Kasi siguro mga kababayan na nakikita ko dito, kaya nila inilabas yung CCTV footage ng pagtakbo ni Senator Bato de la Rosa ay para siguro iniisip nila para makakuha ng simpatsya sa taong bayan. Kaso ang problema, baligtad yung nangyari. Saglit na makakuha ng simpatsya, pinagtawanan, ginawang katatawanan, ginawang memes, at nahusgahan etong pagiging duwag ni Senator Bato de la Rosa. Kasi mga kababayan, ang pakay nila, makakuha ng simpatsya . Ang problema, hindi kinagat ng tao, bagkos pinagtawanan pa etong si Senator Bato. Kasi nga, putol yung CCTV footage. Hindi ipinakita yung sinasabing pagharang ng taga-NBI, yung sinasabing nagkaroon ng wrestling. Hindi ipinakita yun . Ang nakita lang natin, yung pagkakadapa niya sa hagdan dahil sa katakutan niya doon sa dalawang babae na NBI agent mga kababayan. Yun po yung pinakamatindi dyan. Ngayon, ang nakakapagtaka dito, bakit ayaw nilang ibigay o tanggapin yung pagsasabi na ng ombudsman dito sa mga CCTV footage? Ano itinatago nila? Bakit? Dahil malalaman ba na drama lang talaga yan? Okay. Para mag-warning shot ka sa law enforcement, you think that you are above the law. Nobody is above the law. I'm sorry. Kahit siya ay nagtatrabaho sa Senado. Kahit nagtatrabaho ka sa Senado, nobody is above the law. Alam mo, at saka ano yan, Diba? Dahil kapag pinayagan mo naman yun, Pag pinayagan natin na ganyan-ganyan na lang, babaliwalaan nila ang NBI, babaliwalain nila at yung saka police. Hindi pa pwede yan. palagi Ano na- kasing bansa tayo? parang bansa na rin sila pag Kaya, nagkakaroon. exactly. palagi na din sinasabi, words have consequences. Kaya yung sinabi mismo ni acting OSA, si General of Aplaska, yung kitang-kita sa CCTV, sana maibigay yun . Yung kung maibigay. Yung yung best. Isot nyo na yung mga best. Bakit are you under siege? Ano ba kayo? Basta yan kumplituhin. Yun ang dapat makita rin ng actual mga kababayan sa CCTV footage, yung pagsusuot nila ng mga battle gear nila, ng mga vest mga kababayan, ng mga bulletproof vest, at yung paghawak ni Aplaska ng armas. Kasi kita yan sa mga live ng mga media mga kababayan na nag-cover nito pong kaguluhan na nangyari dyan sa Senado. Doon pa lang makikita nyo na sila yung masyadong paranoid. Diba? Kahit wala namang ginagawa yung mga taga-NBI, pinilit nilang magkaroon ng kaguluhan dyan sa Senado. Kasi biruin nyo mga kababayan na sinasabi nila, may mga taga-NBI daw na nakuha o nasa CCTV footage niyan, na may mga taga-NBI talaga nagtatangkang pumasok dyan sa Senate premises. Kasi para maniwala ang taong bayan, kailangan yung mag-proof. Kailangan may maipakita kayo sa mamamayang Pilipino na paniniwalaan ng mamamayang Pilipino. Mahirap kasing isipin mga kababayan na sinasabi nilang tama sila. May sinasabi pa si Alan Peter Cayetano na fact. Diba? Na facts lang daw yung sasabihin nila. Katotohanan lang daw yung sasabihin nila. Kung iisipin naman po natin mga kababayan, nasa ang katotohanan dyan? Ni CCTV footage nga ayaw nilang ilabas. Kompletuhin. Investigasyon. Law enforcement yan. Kinakausap yan. Kailangan matignan. Kinakausap yan. Matignan. Pero ombudsman, ito kasi meron lang nag-message sa akin, tuloy daw ba, kasi nabanggit mo yata sa isang press con mo bago lang tayo matapos, yung magpa-file ka daw ng kaso ngayong Mayo.
Kasi may nabanggit ka bang Mayo? O na kung Ah. matutuloy daw yung pag Yung file second mo. money laundering case Oo. Money laundering. against Martin Romualdez Oo. is Nako. being prepared. Malapit na. Malapit na. So ito Nako. yung sinasabi Pero mo Mayo. kong yung 61-page complaint, first draft, That's Oo. another matter. mayroon pang, yung mas mabigat yun. Mas Ito mabigat yung yun. conspiracy to commit plunder, Oo. which will involve everybody. Itong Senate and House. Senate and Everybody involved. Ayun. Malapit na yan. Kaya, Malapit na yan. kaya ba kapal? Conspiracy na yun, no? We will Oo. detail. We will may detalye yun, ha? may details yun. At saka yan ba, Ombudsman, meron tayong makikitang Federal prosecutors. malaking isda rin. Ha? House and Senate nga eh. House and Senate May nga. malaking isda tayong House and makikita. Senate House and Senate nga. Hindi ko yan. Congressman and Senator. Hindi dilis yan, ha? Hindi. Ito, malaki. Nag-umpisa yan sa dilis, naging tawilis, ngayon maliputo na to. Maliputo na to. Oh, on that note, kakain na tayo maliputo. 10:30 na. Paalam tayo. Pihado, mga kababayan, pagka nasampahan ng kaso yung mga big fish na yan, yung mga DDC talaga sasabi ng kung ano-ano laban dito sa investigasyon ng ng ombudsman, mga kababayan, at saka ng ICI. Pihado, mag-iiyakan yung mga yan. Kasi biruin nyo, binanggit na yung mga sasampahan ngayong Mayo. Unang-una, ang pinakasasampahan dyan ng plunder case, mga kababayan, ay si Martin Romualdez. Sinabi naman, mga kababayan, at siguro may matibay na ebidensya dyan, ang ombudsman. Kasi bago naman nila sampahan ng kaso yan, kinikase build up muna nila yan. At ngayon, kung masampahan ng kaso si Martin Romualdez, di patunayan niya yung kanyang sarili. Pero mabalik tayo sa Senado, mga kababayan. Maliwanag dito na ayaw ng Senado tanggapin yung request ng ombudsman na isabina yung mga CCTV footage. So ngayon, bakit ayaw tanggapin ng Senado, mga kababayan? Dahil nga siguro drama lang talaga yung ginawa nila. At pinagplanuhan nila yung para patakasin lang si Senator Bato. Dahil kung wala naman silang kinakatakutan, di sana pumayag na sila na ipasabina, mga kababayan, o ibigay nila yung mga footage ng CCTV dyan po sa Senado. Po dito naman sa ombudsman. So ngayon, ang maliwanag dyan, mga kababayan, talagang sorry kay Cayetano, kasi naibisto siya ni Ombudsman Boying Remulla na ayaw makipag-cooperate ng Senado, mga kababayan, doon sa request ng ombudsman na ibigay yung mga CCTV footage. So baka tama nga yung hinala ng mamamayang Pilipino kay Jinggoy Estrada na naipatago na, naipatabi na yung mga CCTV footage. Pero mga kababayan, kung ang minority naman ang tatanungin natin dyan sa Senado, maliwanag naman ang sinabi dito ni Senator Rapi Tulfo. Sabi nga dito, basahin muna natin itong balita sa People's Tonight. Sabi po dito, nagpahayag ng pagkadismaya si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa liderato ng Senado dahil sa pagtanggi di umano na i-receive ang notice of the suspension laban kay Senate Sergeant at Arms at retired Police Major General Mau Aplasca. Sabi pa dito, kapag pinayagan natin na ganyan-ganyan din lamang daw po yung NBI, katulad ng sinabi kanina ni Ombudsman Boying Remulla, babaliwalain na nila ang ombudsman. Hindi pwede yan. Bitaw ni Remulla sa kanilang radyo program na executive session dyan po sa DZRH. Sabi pa dito, sa kabila nito, sinabi ni Senator Rapi Tulfo sa isang statement na nirerespeto niya ang preventive suspension order na inilabas ng ombudsman laban po kay Aplasca dahil inilagay nito sa peligro ang buhay ng mga empleyado ng Senado at media personnel nang magpaputok ito sa loob ng sa lugar noong Mayo at 13, mga kababayan. So ngayon, tinitingnan ito ni Senator Rapi Tulfo, mga kababayan, na etong si Aplasca ang naglagay sa panganib sa buhay ng mga Senate personnel, mga kababayan, na mga empleyado ng Senado at yung mga reporter na naandyan dyan sa Senado. Kasi nga kung hindi naman talaga siya nagpaputok, mga kababayan, wala naman pong kaguluhan na mangyayari dyan. Kung hindi nagpa-epal na nagsuot ng vest at pumunta doon sa lugar kung saan siya nagpaputok, wala pong kaguluhan na nangyari dyan sa Senado, mga kababayan. Kasi hindi naman nagtatangka yung taga-NBI na pumasok talaga dyan sa Senado. Dahil nga, ang mga taga-NBI na ando doon
sa perimeter na sakop ng GSIS. So ngayon ituloy pa natin, sabi pa dito, sa kabilang banda, nararapat ding managot ang NBI agent na gumante at nagpaputok rin patungo naman sa miyembro ng USAA, Office of the Senate Sergeant at Arms, Ani ni Tulfo. Noong Biyernes, nag-issue seremolya ng 6-month preventive suspension order labang kay Aplasca kaugnay sa isinagawang investigasyon sa naganap na di umano'y pagpapuputok ng armas sa Senado ng mga tauhan ng USAA at NBI, kung saan minomonitor ng huli ang kinaroroonan ng international fugitive na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero mga kababayan take note, hindi po minomonitor ng mga taga-NBI nung araw na yon yung kinaroroonan ni Senator Bato. Maliwanag na kaya naando dun sa field na yon ng NBI kasi nag-request etong si General Manager ng GSIS Biloso dyan po sa NBI na mag-deploy ng mga NBI agent para bantayan ang premises ng GSIS. So yun po yung katotohanan dyan. Hindi para hulihin, i-monitor si Senator Bato, kung hindi, para bantayan yung premises ng GSIS. So ngayon yung mga kumakalat na balita, mga kababayan, na minomonitor, huhulihin si Bato, wala pong katotohanan yan kasi nga sinusunod ng NBI yung inilabas na resolusyon, mga kababayan, ng Korte Suprema na pinagpapaliwanag si Bato at ang gobyerno ng sa loob ng 72 hours. So kaya hindi pwedeng hulihin si Senator Bato nung araw na yon. So ngayon, ang nangyari after ng mga putukan na yan, mga kababayan, alam naman natin na talagang nakatakas itong si Senator Bato at itinaka siya ni Senator Robin Hood Padilla. Kaya nga mga kababayan, kung pagbabasihan po natin ang sinabi ni Senator Laila de Lima dito, talagang may kalalagyan. Ito pong si Robin Padilla. Kasi nga, ang sabi po dito ni Congresswoman Laila de Lima, sinabi ni Representative Laila de Lima na posibleng maharap si Senator Padilla sa kasong obstruction of justice at harboring a fugitive dahil umano sa pagtulong kay Senator Bato de la Rosa matapos itong umalis sa Senado. Ayon kay de Lima, maaaring pumasok sa obstruction of justice ang umano'y pagtulong sa isang criminal fugitive na una nang kinumpirma ni SP Alan na Peter Cayetano na magkasamang umalis ng Senado sina Padilla at De La Rosa matapos ang insidente ng pagpapaputok sa Senate Complex. Iginit din ni De Lima na mali ang pahayag na nagtago siya noon sa Senado bago siya arestuhin noong 2017 at nilinaw niyang mapayapa siyang sumuko sa mga otoridad. Yan po yung sabi, mga kababayan, ni former Senator Laila de Lima na ngayon po ay kongresista na. Dahil nga kung titingnan naman talaga natin, etong ginawa ni Robin Padilla talagang pasok yan sa obstruction of justice kasi nga itinatago nila si Bato. Diba? Hindi nga lang niya basta itinago tinulungan niya pang makatakas eto pong si Senator Bato. At ang isa pa dyan, mga kababayan, yung harboring o fugitive, mga kababayan, pasok din kay Padilla yan dahil alam naman natin na pugante etong si Senator Bato at nagtatago sa kanyang warrant of arrest galing sa International Criminal Court. So ngayon, mga kababayan, yan yung mga posible na harapin ni Senator Robin Hood Padilla kapag halimbawa, mga kababayan, nahuli na etong si Senator Bato. Kung sakaling hindi siya bigyan, hindi siya bigyan ng TRO ng Supreme Court. Di ba malaking posibilidad na magtuloy-tuloy na ang paghahanap at pag-aresto dito po kay Senator Bato de la Rosa. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo? Hingil po sa usapin po na ito. Comment below na lamang po kung ano pong comment at opinion po ninyo. Hingil po sa usapin po na ito, mga kababayan, na kung saan ayaw po ibigay ng Senado o ayaw maki-operate ng Senado sa request ng Ombudsman na bigyan sila ng kopya ng CCTV footage, mga kababayan. Ano po patungkol dun sa nangyaring insidente ng putukan dyan po sa Senado. So comment below na lamang po.